Cutie man. Three hours plus. 3 hours plus. 4. Thank you. Sige. Yan, ano lang yun. Konting demo lang kung ano yung ginagawa ko. Yan. So, yung talk ko ngayon ay tungkol sa free and open source music software. Music hardware. Ayan. So yung title ko dyan ay What It Is and How It Can Empower Pinoy Makers. Pero before yung actual bit about open source, introduce ko muna sarili ko kasi parang medyo new faces yung kalahati ng room. Yan. Ako si Benji, yung background ko ay computer science, tinake ko nung college. Tapos meron din akong background sa geoinformatics, so nagkaroon ako ng konting parang credits, grad school credits sa geoinformatics. So basically, I used to process satellite images. So related pa rin naman sa programming and stuff. Self-taught ako in electronics. Tapos ngayon, nagre-release ako ng mga open source synthesizer modules under the name na Benjo Modular. So, ayan. So to be specific, yung synthesizer modules na ginagawa ko ay nasa format na Eurorack yung tinatawag. So, ito yun, yan. Tapos yung gear ni Paolo kanina, Eurorack din yan. So, basically parang specifications na siya. Para lang para mag-play together well yung mga modules. So, ayun. So, itong synthesizer ko na to, ano siya, collection siya of different modules. Pwede kang magdagdag, magpalit ng iba-ibang
modules. Tapos each module has may role. So, yung iba nagpo-produce ng sounds, yung iba nag-alter ng sounds like volume or filter, yung parang kanina. And so much more. So, merong reverb, may mga effects. So, pero basically, each module na nandito, gawa ko siya. Sa bahay, meron akong setup na parang ganito. Yan. Medyo mas malaki siya kaysa dito. Pero dahil tiny bar, so nasa team tayo ng tiny synth din dapat. Para lang makita nyo siya na outside of the case. Ganito yung itsura niyan usually. So, iba-iba siya. Ayan. Pero, bago tayo pumunta dun sa pinaka-synth, ang dami kong pero. Backstory lang muna sa parang origin story ng kung paano nakarating sa ganung kalokohan sa bahay. Nung mga lockdowns, nagkaroon ako parang medyo privileged ako na nagkaroon ako ng chance na mag-explore ng bagong hobby. So, marami sa ating ganun yung nangyari. So, alam ko may maraming balita na nagkaroon daw ng scarcity ng mga woodworking tools nung pandemic. Dahil marami nag-pick up ng bagong hobby. Pero para sa akin, yung ganun ko ay yung electronics. So, since gitarista ako, noong una kong tinry gawin ay yung paggawa ng mga guitar pedals. So, ito rin yung time na parang naisipan ko na Instagram kaya ako. So, sinimulan ko mag-post din. Ito yung mga Instagram post ko dati. So, yung fuzz pedal na ginawa ko, parang one of the first pedals na ginawa ko. One of the first circuits din na sinolder ko on my own. Tapos, ito parang jig lang yan para makapag-develop ako ng bago. Pero eventually, I got introduced to the concept of modular synthesizers. So, parang nangyayari sa atin yun minsan, nahuhulog tayo sa rabbit hole sa YouTube. Yun, so, yung nangyayari sa akin, nahulog ako sa synth DIY rabbit hole. So, sabi ko, try ko nga. Wala naman akong experience sa electronic music, pero game. So, ito yung parang first ko na circuit na, na ginawa. Pinost ko rin siya sa YouTube. So, basically, kinokontrol ko yung pitch and other stuff gamit lang yung light. So, pwede may block yung light para mag-iba. Sayang hindi ako nakapagdala ng demo. Pero basically, yun yung first ko na synth. Tapos, nag-decide ako na, lagay ko kaya siya sa likod ng front panel. So, tinry ko mag-cut ng acrylic, yung plexiglass. Tapos drill ako ng holes para sa components. Tapos nilagay ko siya sa parang rack na DIY lang din. So, nagmumukha na siyang instrument. So, medyo ginanahan ako. So, yan, pinupost ko pa rin sila sa YouTube. So, number 8 na nga ito. Eventually, ito pala, mas closer look lang ng closer view ng isa sa mga module. Karamihan ng mga module na ginagawa ko is analog electronics. Medyo lumalayo ako sa digital kasi programmer na ako sa trabaho ko. Parang ayoko na mag-code, parang gano'n. Pero exception to, parang gumawa na ako ng something na Arduino based, so pinaprogram din siya. Tapos, yan. Ito naka-plexiglass pa. Eventually, nag-try ako, nakabili ako ng 3D printer. Tapos, tinry ko nang gumawa ng parang way para makapag-produce ng front panels. So, advantage nun over yung acrylic ay, yung acrylic kasi may tendency madulas yung bit, gano'n. Medyo, may nagpa-fab dito ng acrylic na medyo tinamaan. Yun, may tendency mag-break, gano'n. So, with 3D printing, mas nakapaggawa na ako ng parang tighter tolerances. So, mas kaya ko nang pagpantayin yung mga components, kaya ko nang liitan yung builds ko dahil pantay-pantay na sila, hindi na tumatama yung mga things sa likod. So yun, 3D printing, game changer siya. Pero yung next na game changer pa doon, eventually dahil sa kapopost ko sa Instagram at sa YouTube, sa pag-overshare ko, nagkaroon ako ng sponsor para makapag-produce ng circuit board based, so printed circuit board based na modules. So, yan, ito yung pinakauna kong module na based na sa PCB. So, sponsored by PCBWay. pero hindi nila sponsor tong
itong lakad na to. Ayan, so it allowed me to build even more smaller, more complex modules. So ngayon, ito na yung itsura niya kagabi. Ayan. So ito yung kanina. Naubusan ako ng space, gumawa ng mas malaki. Tapos ngayon, puno na rin siya. So hindi ko na alam kung saan ko ilalagay yung next. Ayun. So, pero ano naman, parang intake ko na siya na masayang problem to have siya. Ask ng question. Yes po. So, bakit napupuno? Like, ano yung iba-iba ba yung ginagawa mo? Iba-iba kasi silang type ng, kuwari, may isang category ka ng oscillator. So, sound producing module na siya. Merong iba-ibang ways on how to make an oscillator. So, as synth nerd, kailangan kong try lahat yun. Parang gano'n. Or habang tumatagal, natututo akong, parang may bagong techniques na natutunan. So, syempre, gusto ko siyang gawin. So, yung V2, nagkakaroon na ng bagong, yung V3. At dumadami na sila. Yan. So, kasabay nung mga sinishare ko sa YouTube, Instagram, nag-set up na rin ako ng website dahil developer ako. With documentations at lahat ng source code, lahat ng files ko na panggawa ng mga modules na yan. benjaumodular.com. Pwede nyo ngayon. Ano na? Pinalakpakan yung sarili. Ano? Ay, shucks! Yun na lang yung sundin nyo. Pero same spelling lang naman nung sa Instagram ko. Nasa PubMats naman nila, kislap yan. Ayan, so, pero, isa sa mga reasons kung bakit ako nakapagsimula ay, yun nga, nakwento ko yung YouTube rabbit hole. Dahil maraming iba ring mga maker, mga companies, na nag-decide na gawin din open source yung mga lahat ng documents, lahat ng mga files nila for me to learn from. So, yun yung parang isa sa mga main motivation ko kung ba't ko ginagawa to. Ayan, so yung mga screenshots na yun galing sa iba-ibang maker yun eh. Pero sa website ko meron listahan ng mga mga resources na yun. Kasi medyo nare-realize ko rin noon na kapag nagsastart ka ng bagong hobby, isa sa mga struggle natin ay kung sino yung papakinggan or ano yung una kong tatry. So sa website ko, meron akong section ng references. Meron akong top 4 na yan yung parang nag-work para sa akin. Yan. Para sa akin. Yung sa iba-iba yung nila eh. Tapos mga iba friends ko. Yan. Ayan, so, yun, nababanggit ko kanina at ni Iman din, yung open source. Wait na kaisip ko lang dito. Check. Yan. Nababanggit kanina ni Iman at nabanggit ko rin yung tungkol sa open source. So, usually, pag sinasabi mong open source, ang minimin ng tao ay free and open source hardware or software. So, FOSS or FOSS. Yan. So, ano ba yung FOSS? Ano ba yung free and open source hardware and software? Yung free dyan ay mahalaga kasi yung free dyan, ibig sabihin nun ay free as in malaya. So, free as in freedom. So, freedom to what? Yung una ay freedom to use. So, ito yung parang medyo common na way ng paggamit ng term na open source. Yung freedom to use. So, lahat ng files ko, lahat ng mga pinagpo-post ko tungkol sa mga modules ko ay pwede mong gamitin for your own use. Basically, yung ibig sabihin nun. Number 2 ay yung freedom to study. So, ibig sabihin nun, yung mga files ko, kung may code man ako, free ka na pusisihin siya. Pwede mong tingnan yung ginawa ko internally, ganyan. So, walang medyo may kasi tayo, parang yung mas common na mindset para sa atin or para sa mga craftspeople for
the longest time ay yung parang mindset ng scarcity. Na parang, ako lang may alam nito, kaya yun yung, yun yung value ng ginagawa ko. Diba? So, nagkakaroon ng parang trade secrets. Yun, diba? So, yun yung, uso yun eh. Hindi naman siya parang, nagigets ko naman kung bakit sila ganon. Pero ang problema kasi sa ganon, may na kausap din kami dati na jewelry maker siya. Na ang problema dun sa industry nila, dahil sa sobrang daming trade secrets, medyo nawawalan na ng mga batang jeweler. Kasi syempre, interested ako, pero paano ako mag-start, di ba? So isa yun sa mga na-address ng open source. So at least, ako, for electronics, kahit hindi ako mag-enroll sa back college ng bagong course, kaya kong i-explore yung field ng electronics. Dahil merong mga nag-allow sa akin gawin yun through open source. So yun, actually parang favorite ko. Yung next naman ay freedom to modify. So, yung files ko, okay lang na i-download mo, tapos i-modify mo to make it your own. Ganun. So para sa akin, okay, ano yun, parang tatouch ako doon kasi parang may derivatives yung mga gawa ko. So nakikita mo na nanganganak yung project mo, gano'n. So freedom to modify. So, tapos yung last ay yung freedom to redistribute. So, lahat ng files ko pwede mo i-download at pwede mo ibenta or gamitin sa mga projects mo. Yan. Yung benta na part, medyo spectrum siya sa pagdating sa open source eh. Kasi yung iba naman, merong mga license na yung tawag nila ay non-commercial. So, open source siya to an extent, pero hindi mo pwede ibenta. Okay lang naman. Decision naman yun ng maker. Pero, mas malaki yung impact dun sa community. Kunwari, may mga school teacher ka or yun, school teacher ka sa isang remote na community or isang community na malayo sa Manila. Pero may mga bata ka dun na gusto matuto mag-solver. Diba? So yung material ko, okay lang sa akin na gamitin mo. At okay lang maningil ka ng konti or maningil ka sa mga sponsors para ma-fund yung project na yun. Diba? So, maganda rin na naka-empower din siya ng teachers or kahit ng individual makers. Ayan, open source. So, ano ibig sabihin ano itsura nung source na sinasabi ko, diba? Nababanggit ko kanina yung files ko. Ayan. So, ibig sabihin lang nun, kapag software, which is mas familiar ako dati pa, yun ay yung code ko. Diba? So, lahat ng scripts na sinulat ko, gagawin ko siyang open to the public. Yan yung ibig sabihin pag sa software. Sa hardware naman, para pala i-demonstrate yun, iyan ako itong SIM card ko. Yung, pero ang ginawang business card na synthesizer. So anyway, yung source nitong SIM card ay, yan. Una, ito yung drawing, yung schematic diagram. So, medyo alien na language sa akin nung pag-start ko. Pero, nung natuto ko magbasa niyan, ang dami ko nang kayang gawin na i-recreate. Ganun. Kasi, out of this, makikita mo kung ano yung components na magkakadugtong. So, ito si component A, kadugtong niya si... diba? Ito. Si component C2 ay nakadugtong siya sa pin 6 nung component U2. Yeah. So, basically, yun. Out of that, kaya mo gumawa ng something like this na yung, mamaya, hindi ko kwento kayo. Yan. Kaya mo siya, pero basically, kaya mong gamitin para mag-build ng circuit. Tapos yung next step doon ay yung PCB designs naman. So out of yung schematic diagram, nire-release ko rin yung, aside from yung schematic diagram, nire-release ko rin yung designs ko, yung printed circuit board designs ko, which contains yung actual layout na ng boards. So, di mo na kailangan isipin yung kanina, yung kung sino magkakadugtong. Pero andyan na yung traces, andyan na yung, pwede mo na siyang i-download, ipadala sa isang manufacturer. Pagbalik sa'yo, meron ka ng 5 card or 5 module. Diba? So, kung gusto mo lang i-try mag-solder ng sarili mo,
tapos gamitin na sa setup mo. Pwede man siyang gawin. Tapos meron ding iba na mas hardcore na pwedeng i-print yan sa inkjet na printer. I-paste sa copper, tapos i-etch yung traces. So yan. Pero ayaw ko siyang gawin kasi chemicals, tapos messy yun. Ayun, tapos yung next step ko pa dyan, andyan na yung schematics, andyan na yung PCB. Yung next step ay yung documentations naman. So, usually nagsastop na dun sa first two eh. Pero sa akin, mahalaga kasi pag open source, parang binibigyan mo rin, ini-enable mo rin yung tao na ma-understand kung ano yung ginagawa mo or what to do with those files. So, sa akin, I make it a point na pati yung documentations ko available din siya anywhere online. Tapos yung next pa doon. So meron na akong drawing, meron na akong schematic diagrams, meron na akong layout, yung PCB designs, meron documentations. Since yung synth card, ginagamit ko siya for workshops. Ginagamit ko siya panturo ng synthesizer making or at least electronics. Pati yung workshops na ginagawa ko rin siyang open source. So yung materials ko that I use for conducting workshops, accessible siya online. So kung gusto mo siyang gawin sa inyo, or may mga pamangkin ka na gusto mong turuan maghinang, pwede mo siyang gamitin. Yun, di ba? So, pero why bother with all of this, di ba? Parang hassle siya. Kailangan ko na nga mag-develop ng circuit, kailangan ko pang i-publish ng malinis, na hindi ako i-judge ng ibang tao. Kailangan ko pa magsulat ng documentations. Pero, sa akin, parang worth it siya dahil, una, hindi siya nag-gatekeep ng knowledge saka training, ng learning. Kasi at least for me, dyan ako natuto eh. Parang sa akin, parang ito yung way ko para parang pay it forward na. At saka, ang ganda rin na idea na yung mga malalaking module makers, malalaking developers ng Eurorack synth stuff, nag-open source sila. So parang may access din ako dun sa malaking body of knowledge na yun. Parang mga experts na sila pero kaya ko pa rin matuto sa kanila without yung enrolling sa mahal na courses. So yun, parang pay it forward sa akin. Pangalawa, ginagawa niyang mas accessible yung hardware. So, yung mga Eurorack kasi na modules ay medyo mahal, di ba? Lalo kapag nasa Pilipinas ka, usually ang module parang 15,000. Medyo ganun eh. So isang module parang isang ganyan pa lang yun. Pero paano gusto gumawa ng ganung kalaking wall, di ba? So hindi ko siya afford. Itong example na to, meron kasi lumabas na meron isang nag-exist na module na yung tawag ay EuroPie. So hindi ko na siguro expound kung anong ginagawa ng EuroPie. Pero ang idea, ang short story is, gusto ko ng EuroPie nung time na yon. Tapos yung time na yon, nag-quit din ako ng job ko. Tapos, so basically wala akong budget para sa EuroPie. Pero meron ako, marami yung parts na na-hoard. So may mga parts drawers ako. Pero since open source yung EuroPie, andun kita ko yung drawings niya. Kita ko na ang kailangan ko lang bilhin ay ito. Wala akong Raspberry Pi na Pico, parang 350 pesos lang yun. Sabi ko, game, gawin ko na lang. So itong nasa right, yun yung build ko. Ang ginawa ko dyan, hindi pa ako nag-print ng circuit board. Dinugtong-dugtong ko lang yung components. Tapos nilagay ko sa likod ng 3D printed na panel. Tapos gumagana rin siya na parang EuroPie. So, in a way, parang nakabili yung EuroPie for parang divided by 10 yung cost or less. Diba? So, nakaano siya. Nag-enable siya sa akin na magkaroon ng setup na medyo kayang magpajanig ng speakers without yung costing too much. Yeah. Which is important, especially sa atin na medyo hindi naman tayo ganun ka. Spending power ng community natin hindi ganun kalaki. So,
ayun. Tapos, yung next ay, yung open source ay nisusupport siya sa right to repair. So basically yung concept ng right to repair ay kapag pinili mo yung something, dapat allowed ka na kapag nasira yun, allowed ka na ayos nun. Pero hindi lang allowed, dapat enabled ka rin. At least para sa akin, ganun dapat yun eh. So, ibig sabihin, ang nagagawa ng open source para doon ay since available yung lahat ng documents online, kung yung paano naka-layout yung circuit, paano naka-connect yung components, kung meron kang kilala na tinkerer or may repair shop na malapit sa'yo na kaya magpasa nun, madaling maayos yung mga stuff mo, di ba? Tapos isa pang example dyan, halimbawa itong malaking company na to, Mutable Instruments yung pangalan, nag-close siya. So paano kung meron kang module nila tapos nasira? Diba? So kanino mo ipapadala? Wala na. Pero since open source yung modules niya, pag may nasira kang module ng Mutable Instruments, may mga forums online na marami nang marunong mag-ayos. Dahil kita ng lahat kung paano siya ginawa eh. So, ayun. So, better for the environment siya dahil hindi tapon yung mga nasisira. Diba? Tapos, safe din yung consumer kasi marami siyang options para magpaayos ng stuff. Ayan. Next, nag-encouraging siya as a maker ng growth. So, ibig sabihin, since pinost ko yung mga design files ko publicly, kaya akong i-scrutinize mo. Medyo masakit minsan. Pero ibig sabihin lang nun, may mga mata na nakatingin sa project mo. Tapos may chance kang i-improve yung project mo. So meron nagsiscrutinize? Opinionated yung mga hobbyist eh. Pero lang, pag natuto ka naman na i-filter out yung mga mayabang lang, malaking chance siya for improvement. So, nag-revise ka na ba ng project mo based on suggestions? Madalas. Saka, aside from that, nag-i-improve yung next ko na module. Kasi alam ko na kung ano yung mga what to watch out for. Kasi since publicly available yung files ko, meron mga nagpiprint eh. So, tinry nilang i-build talaga. Tapos may mga nag-message sa akin, ito, medyo mahirap siyang hinangin. So, next time, ayusin ko na yung spacings ko. Nice. Diba? So, gumaganda yung the way you lay things out. Kasi ako, isang tester lang ako eh. Diba? Meron akong specific way of building stuff. Tapos naka-tune yung pag-design ko dun sa specific way na yan. Ayan. So, ayun, medyo scary lang siya at first. Marami akong nakakausap din na mga maker na ayaw nila i-put online yung mga files nila dahil nga doon na parang madumi ako mag-code eh. Pero yung ko dyan, lahat ng code madumi. Parang gano'n. At some point, lahat ng developer napapagod at gusto nyo lang tapusin yung project. So, okay lang yan. Pero yun, siya, parang isa siyang barrier to break through kapag maker ka. Ayun, pero tapos since open nga siya, it encourages building on top of other people's work. So, itong example na to, doon sa dulo, merong isang Japanese na maker, pangalan niya si Hagibo. Nag-design siya ng isang module na pinost yun online, meron sa videos. Ganun. Pero yung module niya, parang yung setup ko kanina na parang 3D printed lang. Hindi siya circuit board. Pero nakita to ng isang German naman na maker na yung name nila ng group na yun ay Modulab. Nag-design sila ng PCB para dun sa design ni Hagiwog. Tapos, ginawa din nilang open source yung designs nila. So ngayon, dahil open source yung design yung PCB designs, yung hardware designs ng Modulab, nakita din to nitong American naman na maker. At ang ginawa niya naman, kinuha niya yung hardware ni Modulab at nag-develop siya ng custom software para doon. So ngayon, meron tayong bagong software na nagra-run sa hardware na ginawa ni Modulab na design ni Hagiwog. So parang hiwa-hiwa na ng independent maker
parang nagko-contribute sila to one na nagdudugtong-dugtong lang. Ganun. So maraming kwento na ganyan na nagpapatong-patong lang yung development efforts ng kada maker. Ayan. So related doon, it encourages collaboration. So yung Europie na module na nakwento ko kanina, yung ginawa ko na dahil wala akong pera. Open source yung hardware niya. So meron siya, naka-form siya ng community ng developers na parang nag-volunteer na ng time nila para gumawa ng software para sa Europie. So kung meron kang Europie, dahil dun sa community na yon, na-upgrade lang na na-upgrade yung Europie mo dahil marami nag-contribute. So yun naman kagandahan. Collaboration. Meron din ako isa pang story, yung pag-design ko nitong 3D printed panels. Open source din siya eh. So anyone can download yung library ko tapos mag-design ng panels nila. Pero syempre, hindi naman ako full-time na nag-develop ng ganung library. Meron mga wishlist yung mga tao or meron ako mga na-miss na bugs, ganun. Ang ginawa nung mga naging friends ko na, nag-contribute sila. So, gumaganda yung module ko ng parang hindi naman ako full-time na yun na yung ginagawa ko. So, at dahil lang sa mga contributors. Ayun. Tapos, it forms communities din. So, dahil nga doon, may collaborative thing. Nakakamit ka ng iba-ibang tao. So, nasa iba-ibang field. Gano'n. So, una dyan ay yung Synth DIY Discord. Synth DIY Reddit. So, dyan ako tumatambay madalas. Marami dyan mga hobbyist lang din na nag-contribute ng stuff nila. Tapos, pero din ako nirarun na Discord. For, parang chat lang with other makers. Gano'n. Or yung mga nagbabalak na gumawa. Kung gusto nyo mag-join, okay lang din. Pwede nyo i-DM sa Instagram. Ayun, so yung synth card ko nga, yung business card ko na dinevelop, nakita yun ng mga iba ring makers. Tapos nag-decide din sila na gumawa din ng parang version nila. So, meron ako mga kilala ngayon, parang 6 na ata kami, na gumawa lang ng PCB-based na business card. So, iba-iba yung ginagawa nila. So, siguro in one of these events na sa future, nagdala ako ng setup na puro cards lang na galing sa iba-ibang tao. Medyo fun siya na Tapos dahil doon, gumawa na lang din ako ng website featuring yung mga cards na yon. So, synthcard.com. And ito yung akin. Tapos meron na mga nag-contribute din ng mga cards nila na pwedeng mag-play together. Ayun. Tapos, ayun, yung karamihan nun puro mga international. Pero locally, marami akong mga nakikitang nagbibuild na rin ng card. So, merong tinuruan niya yung anak niya paano maghinang, tinuruan yung girlfriend paano maghinang, tinuruan yung sarili paano mag-build ng electronics. So, medyo naka-inspire din. Tapos, yung mga workshops na mga nagawa ko through the synth card, may of all ages din yung participants. So, may mga 8-year-old, mga gano'n. So, masaya siya. At syempre, kaya nung 8-year-old, malamang kaya niya rin. So, benjomodular.com at benjomodular everywhere else. So, pwede nyo makita yung mga designs ko, pwede nyo download, pwede nyo i-try i-build. So, helpful din yung community sa pag-build ng mga modules. So, don't be shy to reach out to me kung interested ka. Ayun, so, with that, wow, ang time mo. Yun na yung end ng talk. Thank you sa